Praise the Lord. 2 Peter chapter 1, sa verse 3. Hallelujah. Hanggang sa verse 11. Diyan ako magbasa. Say po dyan, and His divine power has given to us all. As all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. So verse 8, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Last verse 4, so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Pinagpala po ng atin pong Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Glory to God. Ano po ang mga bagay at mahalagang paalala ni Pedro para po sa bawat sa po sa atin? Sa mahalagang bagay na nais ng Biblia at ng atin pong Panginoon ay ang tayo'y mamuhay sa isang banal na pamumuhay. Sabi nga po, sabi dito sa verse 3, by His divine power, God has given us everything we need. God has given us everything we need for living a godly life. Pag ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay upang tayo po ay mamulat, matuto,
paano tayo mamuhay sa isang banal na pamumuhay? Kailangan ba ang mga bagay nito? Mahalaga ba? Na tayo po ay makitaan na isang pamumuhay na maayos at karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon. Kasi nga, tayo ay mga mananampalataya. Amen? Tayo po ay Kristiyano, believers in Christ. Amen. Sa pag sinabing believers, hallelujah, tayo po ay mga followers ni Kristo. We follow the footsteps of Jesus Christ. Amen. Kung paano po ipinamalas at ipinakita ng ating pong Panginoon nung siya ay naparito sa lupa, siya po ay namuhay na isang banal na pamumuhay. At kung ano ang nakita at nabasa natin sa Biblia na ang ating Panginoon ay narito sa lupa, di ba? Nagpakita siya na isang magandang halimbawa na dapat tularan natin bilang mga sumusunod sa Kanya. Amen? Di ba? Kasi nga, we are Christians, sabi ng Biblia. We are believers in Christ. Hallelujah. At sinusundan natin, yung pamumuhay ni Kristo. Kaya nga, tayo po ay tinawag na mga mananampalataya. Hallelujah. Sa mga minamahal, ano po, sa wikang Tagalog, sinasabi niya, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. So, ibig sabihin, mayroon tayong tinanggap mula sa Panginoon. At ang mga bagay na ito yung magbibigay sa atin at magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng tapat sa Diyos. Mamuhay ng tapat sa Diyos. Alam natin mga minamahal, ito po yung bagay na nais ng atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi niya dito, by His divine power. Ito po, ginamit yung salitang divine power sapagkat ito'y kaloob ng Diyos, makalangit, nakapangyarihan na ipinagkaloob ng atin pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, mga minamahal, pag ikaw ay anak ng Diyos, kasama ka sa pinagkalooban ng ating Panginoon na mga bagay na ito. Sapagkat ito ang magbibigay sa iyo at sa akin ng kalakasan. Paano tayo mamuhay na may katapatan sa harap ng atin pong Panginoon? Diba? Hallelujah. So ito po ay napakahalagang
kaloob ng atin pong Panginoon at kailangan ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Ang mga bagay nito, sapagkat ito'y magbibigay sa iyo at sa akin ng inspirasyon. Kaya natin gagawin ang mga bagay nito sapagkat tayo ay pinili ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay pinahalagahan ng ating pong Panginoon higit kanino pa man. Amen? Diba? Nakikita ba natin ang ating sarili? Bakit kailangan nating mamuhay ng maayos? Bakit kailangan nating mamuhay ng tapat? Diba? Alam niyo, mayroon mang nakakakita o wala. Diba? Hindi man tayo nakita, nino pa man. Mahalaga na tayo namumuhay na may katapatan. Mag-isip tayo ng mabuti. Mabubuting mga bagay. Sapagkat hindi man tayo nakikita ng ibang tao, kita tayo ng Diyos. At alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating isip at puso sa bawat araw nating pamumuhay. Amin po? Diba? Sapagkat naglilingkod tayo sa isang Diyos na totoo at buhay. Amen. Alam ba natin? Dapat nating malaman at alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the all-knowing God. Diba? Isa sa mga attributes ng Diyos nating pinaglilingkuran, He is the all-knowing God. He is the omnipresent God. Saan mang dakos tayo naroon, nandun ang Diyos. Diba? Kahit saan tayo naroon, nandun ang ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng umiwas at hindi tayo pwedeng magtago kay Lord. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Walang taong pwedeng magtago sa Diyos. Diba? Hindi tayo pwedeng magtago ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Alala ba natin sa Biblia kung bakit ang Israel dumating sa point na sila po ay natalo ng kanilang mga kaaway. Nung sila po ay i-conquer nila ang Jericho, no? And the wall of Jericho was fall down. Isipin natin gaano kakapal, no? Yung wall ng Jericho. Hallelujah. Nung ang Israel ay nakinig at sumunod sa tuntunin ng Diyos. At sinabi ng ating pong Panginoon na kailangan nila na ikutin ng 7 beses sa loob ng 7 araw ang wall of Jericho. No? Nagsimula silang mag-ikot. No? At pagdating ng 7 araw, kailangan na ikutin nila ng 7 beses ang wall of Jericho. At pagkatapos, sa huling pag-ikot nila, ang sabi ng Biblia, kailangan na sabay-sabay na sila ay sumigaw at magpuri sa atin pong Panginoon. No? At sa isang hudyat, mga minamahal, nangyayari ang mga bagay na kanilang inaasahan para masakop ang Jericho noong panahong iyon sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Diba? Yung wall ng Jericho na napakapal ay nag-collapse dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? No? Kahit sinong tao ay hindi magawa ang nagawa ng Diyos sa mata ng mga Israelites at sa mata ng maraming taga-Jericho. Diba? Imagine mga minamahal, sabi nga po sa kasaysayan
na 7 lihera ng kabayo ay pwedeng sabay na umikot sa Jericho, sa wall of Jericho. Ganun po kakapal. No? Kaya nga, kung sa kapangyarihan lang ng tao, hindi kayang tibagin ang bakod o ang wall ng Jericho. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kapangyarihan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, nangyari ang isang himalang ito. Kaya nga, sumunod na lugar na dapat nilang i-conquer ay ang Iay. Sabi ng mga Israelita ay maliit lang. Diba? Maliit na syudad. Kayang-kaya. Sabi ng marami, kaya nga natin ang Jericho eh. Iay pa kaya? Hallelujah. Ano po? Nung sila'y malapit sa Iay at kailangan na nilang i-conquer at sakupin ang bayang ito, ang lungsod ng Iay, mga minamahal, ano po ang nangyari? Hindi sila nagtagumpay. Nung usisain ni Moses at ang kanya mga leader, nung sila pala nasa Jericho, ang ginawa ni Akan, nung makita nila ang maraming ginto, pilak, at mahahalagang kasuutan, ito ay kinuha nila, itinago. Na ang order ng ating Panginoon, walang anumang bagay silang kukunin sa Jericho. Nung matapos na kanilang masakop ang Jericho at makubkob ang lugar na ito, nagka-interes si Akan sa mga ginto at kayamanan na kanilang nakita sa Jericho. So ito po'y kanilang itinago. Tinago ni Akan sa kanilang tolda, sa kanilang kubol. Hallelujah. Kaya nang mag-imbestiga si Moses at natuklasan na si Akan ay nagtago ng kayamanan, samsam na kayamanan galing sa Jericho. Ito po ang naging dahilan kung bakit hindi sila nagtagumpay. Mayroong nakatagong kasalanan si Akan, ngunit nadamay ang buong bayan ng Israel. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, hindi pinahintulutan ng Panginoon magtagumpay ang kanyang bayan kung mayroong nakakubling kasalanan. Hallelujah. At kailanman, hindi sila nagtagumpay laban sa maliit na bayan. Na kung tutusin, ito po ay kayang-kaya nila. Bakit? Ang Jericho nga, isang malaking lungsod, napaka-tibay ng kanilang pader. Hallelujah. Ngunit ito'y ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Hallelujah. So, dahilan sa nakatagong kasalanan, mayroon ang isa sa mga leader ng angkan na si Akan. Mga minamahal, nung sakupin nila ang Iay, hindi sila nagtagumpay. Amen? At kailanman, ayaw ng ating pong Panginoon na ito'y mangyari. Diba? Kaya nga, mahalaga
na tayo po ay mamuhay ng tapat sa Panginoon. Amen? Sapagkat walang bagay na maitatago ang tao sa paningin ng makapangyarihang Diyos. Ganun din sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Sapagkat naglilingkod tayo sa isang Diyos na alam ang bawat pahina ng ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Biblia, no? Sabi dito, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself. Ano po? Sabi dyan, we have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself, by means of His marvelous glory and excellence. Hallelujah. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises. Hallelujah. These are the promises as that enable you to share His divine nature and escape the world corruption caused by human desire or lust. Hallelujah. So, ito ay tinanggap natin mula sa ating Panginoon na tumawag sa atin upang tayo daw ay makaiwas sa tinatawag na corruption ng mundong ito. Hallelujah. Ano po? Yung tinatawag na kahalayan na nangingibabaw sa mundong ito. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ni Pedro ay atin daw idagdag sa ating mga pananampalataya ang mga bagay nito. Ano po? Ang sinasabi ng Bible. Sabi dito, sa pamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayan, umiiral sa mundong ito, at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. So, ano po yung mga bagay na nais ng atin pong Panginoon at sinasabi sa Biblia na dapat nating idagdag sa ating panampalataya? At ang mga bagay na sinasabi dito, ito yung paraan upang maiwasan natin ang mga bagay at kahalayan na umiiral dito sa mundo. Diba? Alam po natin mga minamahal. Yung sistema na umiiral sa sanlibutan. Kumbaga, kita po natin yung harap-harapan at hayagan na paraan ni Satanas para
i-manipulate, dayain ang maraming mga tao at ibuyo ang mga tao na sa mahalay na simbuyo ng laman na kaya nga ang kailangan upang tayo ay makaiwas sa tinatawag na karnalidad. Diba? Saan ba natin yan? Karnalidad. Diba? Yung tinatawag na carnal mind. Makalamang kaisipan. Kasi nga, kung ano yung atin pong malimit na nakikita, malimit na napapanood, diba? Yun po yung nagbibigay upang ma-develop sa ating laman, sa ating kaisipan bilang tao, ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya sabi dito, sabi ni Pedro sa kanyang sulat, upang tayo daw ay makabahagi sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ano ba yung pwede nating makuha o maging bahagi ng ating buhay na kalikasan ng ating pong Panginoon? Ano po? Ano bang kalikasan ng Diyos? Yung likas ng ating pong Panginoon. Unang-una yung pagiging banal ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, mahalaga na tayong mamuhay na may kabanalan. Bakit? Sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na banal. Diba? Sabi nga ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen? Magpakabanal kayo. Sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na banal. Hallelujah. Okay. Hello. So, nalubat na. Sabi ni Ryan. Ano po? Sabi niya, dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Ano sabi diyan? Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Yan. Kabutihang asal. Ano yung mga minamahal? Kaya nga, ang magandang asal, mahalaga po yan. At dapat po yan unang-unang nakikita sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Yung magandang asal, di ba? Kahit nung tayo hindi pa naman Kristiyano, hindi pa tayo born again, tinuturo ng mga matatanda yan. Magandang asal. Di ba? Dapat ituro natin sa ating mga anak. Na magkaroon sila ng magandang asal. Di ba? Ituro sa mga bata, kailangan na irespeto ang mga nakakatanda. Amen? Magmano sa mga matatanda. Amen? Huwag sasabat-sabat sa istorya ng mga matatanda. Di ba? Yun yung mga asal na, kumbaga, ngayon,
bibihira na makita sa mga bata. Bakit? Maraming kabataan na walang asal na maganda. Nandiyan pa kayo? No? Kaya nga, mayroon pa tayong pagkakataon. No? Mayroon pa tayong pagkakataon na yung magandang asal na atin pong narinig sa mga nakakatanda noong unang panahon na itinuro nila sa ating mga magulang at tinuro ng ating mga magulang sa atin, dapat nating ibalik. Amen. At ituro sa ating pamilya, ituro natin sa ating mga anak at sa ating mga apo pagdating po ng panahon. Diba? Na magkaroon sila ng magandang asal bilang mga bata at bilang tao. Kasi nga, kung ano ang itinuro natin sa ating mga anak, yun ang dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Nandiyan ba tayo? Diba? Sabi ng Biblia, idagdag natin sa ating pananampalataya ang magandang asal. Hallelujah. Mahalaga po yan. Bakit? Ang kagandahan ng asal mayroon ang isang tao, yan po ay may papakita natin sa iba na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Pero pag wala kang magandang asal, paano natin may pagmamalaki na tayo, Kristiyano? Paano natin may papakita sa iba na ikaw ay iba kaysa kanila sa mga taong hindi kumikilala sa atin pong Panginoon? Diba? Kung mismo ikaw ay walang magandang asal sa buhay. Hallelujah. Diba? Kaya nga, nakakatuwa din. Bakit? Diba? Yung ating mga anak, yung ating mga bata, talagang pagka nagmamano sila, nagbe-blessed. Mga sa bahay, kahit hindi nagsisimba dito sa atin, pag dumaan sa bahay, pag pumunta dyan malapit sa amin, pumunta sa amin, mag-bless lang. Pastor, mag-bless daw. Pupunta na sa bahay para mag-bless. Yung mga estudyante natin dito, na nag-graduate na, pag pumunta sa bahay, mag-bless lang sa amin ni Pastora. Pag pumasok doon sa high school, dadaan sa bahay at nandun kami sa mag-bless. Bakit? Yun po yung magandang asal. Amen. Na na-develop sa mga bata. Amen. Nabibihira na makita natin sa ating panahon, sa ating modernong panahon. Isipin ng iba, ay, purni naman niya. Bakit may pa-bless-bless pa? Hallelujah. Diba? Ang alam ng marami, sa pare na nagbe-bless. Kahit sa pastor, pwede mag-bless. Amen? Mga bata, pag nakita kayo ng mas nakakatanda siya, mag-bless kayo. Amen? Yan ay magandang asal ng mga Kristiyano. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Bakit? Sabi ng Biblia, idagdag daw natin sa ating pananampalataya. Mananampalataya ka na, idagdag mo pa yan. Amen. Dagdagan mo pa ng magandang asal. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Napakaliwanag po yan sa Biblia. Ano po? Kaya nga sabi niya, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal,
Ano po? Ang sabi dyan? Hindi ka nabasa? Pakilakas? Kaalaman. Hallelujah. At sa kaalaman ay pagsusupil sa sarili. Alam niyo mga minamahal, isa sa pinakamahirap na kalaban natin ay ang ating sarili. Ayan pa kayo? Sabi ng kanta, gusto ko magbago, hindi ko magawa. Hallelujah. Hindi mo talaga kayang magbago, sagana ikaw lamang. Amen? Bakit? Mahirap supilin ang sarili. Hallelujah. Pero kailangan natin mga minamahal. Diba? Kabutihang asal. Pangalawa, kaalaman. Wisdom. Yung pagka-alam natin sa mga bagay kung ano ang tama at mali. Kaalaman. Kaloob ng Diyos yan. Magkaroon tayo ng wisdom para malaman natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kung ano yung mga bagay na hindi dapat at dapat bilang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Kasi kung wala tayong kaalaman, mahirap natin supilin ang ating mismong sarili. Hallelujah. Sapagkat yan po, yung kaalaman na yan ay kaloob ng Diyos yan. Para ma-discern natin kung ano yung mga bagay na mali na hindi natin dapat gawin bilang mga anak ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat gusto natin na makapamuhay ng karapat-dapat sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Na hindi lang tayo Kristiyano sa ating pananalita, sa ating pong kung ano yung lumalabas sa ating bibig, kundi Kristiyano ka nga. Totoo sa puso mo na ikaw ay Kristiyano. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, pagsusupil sa sarili. Ikaw din magtuwid niyan sarili mo Amen po ba? Pagka binabasa mo ang salita ng Panginoon, siyempre, pag alam mo na mayroon kang mali na ginagawa, ikaw magtuwid nung kamalian mo, nung sarili mong ginagawa na hindi tama, ikaw magtuwid niyan. Ikaw magsupil niyan. Kailangan sa kapangyarihan at biyaya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung mga bagay na ginagawa natin hindi tama ay kailangan nating supilin. Kontrolin. Nandiyan pa kayo? Sa ibang salita ng supil ay pagkontrol. Amen? Self-control. Diba? Alam natin self-control, isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa ating mga buhay. Amen. Diba? Pagkontrol sa ating sarili. Pagsupil sa ating sarili. Diba? Pagka nagagalit ka na, kailangan kontrolin ang galit mo.
Nandyan pa kayo? Sabi nga ni Pastora, ang galit hindi nakakatulong sa tao. Tama nga naman. Sabi ng Bible. Diba? Sabi ni Santiago, totoo. Kailangan natin kontrolin ang galit natin. Nandyan pa kayo? Pagka ikaw'y galit na, kontrolin mo yan. Hello? Pag wala kang self-control, wala kang bunga ng Espiritu. Diba? Pagka umira lang galit sa tao, kaya minsan pagka nagagalit tayo, lahat ng ginagawa natin mali. Bakit? Galit ka eh. So ang resulta mga minamahal, bumabagsak tayo. Yung pagiging Kristiyano natin, bumabagsak. Bakit? Kasi nga, hindi natin makontrol yung galit natin. So, kailangan natin kontrolin yung sarili natin. Amen. Supilin natin yung sarili natin. Oops. Kailangan natin i-allow ang Espiritu ng Diyos na maghari sa buhay natin. Hindi yung sarili mo. Amen. Pag sarili mo ang nasusunod, adi ikaw na. Amen. Hindi na si Kristo. Dapat si Kristo at ang Espiritu ng Diyos ang siyang nasusunod sa ating buhay. Kaya nga, huwag nating paghariin ang galit sa sarili natin. Amin po ba? Supilin mo. Amen? Magandang asal, kaalaman or wisdom, pagsupil sa sarili. Kahit sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Maging sa mga desisyon na ating ginagawa araw-araw sa ating buhay. Sa mga bagay na gusto nating gawin, pero hindi kalooban ng Diyos, supili natin ang ating mga sarili. Turuan natin. Kumbaga, bigyan natin ng pagkakataon ang Espiritu ng Diyos at ang kanyang kalooban ang siyang mangyari sa buhay natin at hindi yung atin. Amen. Kasi, pagka yung kalooban natin ang masunod bilang tao, kumbaga, malilihis tayo sa programa at kalooban ng atin pong Panginoon. Ang programa ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, anong programa niya? Tayo po ay makapamuhay ng tuwid at may katapatan at kabanalan sa kanyang harapan. Diba? Hallelujah. Iba sa programa ng mundo. Ang programa ni Satanas, ilayo ang tao sa kalooban ng Diyos. Kaya ang dami niya mga programa. Ang daming mga program Satanas para ilihis ang atensyon ng mga tao sa harap ng atin pong Panginoon. Pero maliwanag sa Biblia na kung ikaw ay mananampalataya, idagdag natin ang mga bagay na ito sa pananampalataya natin. At ito, yung mga bagay na dapat nating ipinamumuhay araw-araw. Amen. Diba? Hallelujah. Magandang marinig at magandang pakinggan na tayo na mga Kristiyano ay mga taong mababait. Ay, Kristiyano, mabait yan eh. Di ba? Kung minsan, parang isipin natin, parang logi tayo. No?
Lord, parang logi kami parang mahirap yata magpakabait. Di ba? Kaya mga tao, gawan ka ng masama para magalit ka. Pero isipin natin, totoo nga naman ang galit hindi makatulong sa tao para maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi ng Bible, hallelujah. Kaya may mga bagay at may mga term tayong ginagamit, ipasa Diyos na lang natin yan. Diba? Maganda rin naman. Bakit? Pagka mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ay ipaubayan natin kay Lord. At si Lord ang gumagawa ng paraan, ay di ligtas ka. Amen. Malayo ka sa problema. Hello? Diba? Malayo ka sa problema. Bakit? Ipinaubaya mo kay Lord Hallelujah. Kaya nga, sikapin daw natin at idagdag natin sa ating panampalataya ang mga bagay na ito. Amen. Magandang asal, kaalaman, hallelujah, at pagsusupil sa ating mga sarili. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Pansamantala ay atin pong tapusin muna ang mga bagay na ito. Kaya nga, mamuhay tayo sa isang banal at maka-Diyos na pamumuhay bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Praise God. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay umawit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon, Diyos na nakakasiyasat ng ating buhay, ng ating puso. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat. Ngayong umaga, bago po tayo manalangin, siguro po natin magpasiyasat tayo kay Lord. Mga minamahal, ang Diyos ang nakakasiyasat kung ano ang laman ng ating puso at isip sa araw na ito. Nalalaman niya lahat ng bagay sa ating buhay. At pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat! Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat.
Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakaalam, nakakasaliksik ng aming mga buhay, ng aming mga puso. Walang bagay na maitatago sa inyo. Lahat ay iyong nalalaman. Panginoon, salamat. Patuloy na baguhin mo ang aming mga buhay. Baguhin mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Hallelujah. Lord, sa mga sandali pong ito, patuloy, Panginoon, na kami po ay nagpapakumbaba ng aming mga buhay. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga sandali pong ito, Panginoon. Kung kami ay may mga bagay na ikinukubli sa inyo, Lord God, patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay, ang aming pagkatao, at tulungan mo sa panahon ng aming mga kahinaan. Bigyan mo ng kalakasan upang ang iyong mga anak at ang bawat sa po sa amin ay hindi makagawa ng mga bagay na hindi mo ibig at nais. Kaya nga po, Panginoon, ngayon pong umaga, tulungan mo kami at biyayaan ng kalakasan upang kami ay makapaglingkod sa inyo at makapamuhay na may katapatan at kabanalan sa iyong harapan. Lord, salamat sa iyong mga salita. Sa aming pong patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, salamat. Nawang salita mo ay maitanim sa aming puso at kaisipan ngayong umaga. Mabago ang aming puso, mabago ang aming kaisipan at ang aming pamumuhay. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, gabayan at patuloy na samahan. At ang pagtatagumpay sa lahat na ipamagagawin ay patuloy mong ipagkaloob mula ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang papuri at ang lahat ng karangalan. Bakuran mo kami na iyong kapangyarihan. Bawat isang uwi sa kanilang tahanan ay pagpalain mo at samahan. Manatili sa iyong mga puso ang iyong salita at kagalakan dulot na iyong diwang banal. Sa tanging pangalan lamang na Jesus. Amen and amen. Magandang tanghali po. God bless you. Amen.